Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang lihim na kaaway ng iyong dugo, 30 minuto, pagkatapos kumain. Ano ang dapat mong gawin? Pagkatapos kumain at busog, nakakaramdam tayo nga antok, gusto na lang humiga at matulog, o kaya naman ay maupo sa sofa sa sala, buksan ang TV, at kumain ng butongang pawan para libangan. Alam ko na ang mga gawaing ito ay tila walang pinsala at lubhang pamilyar sa karamihan ng mga Pilipino. Marami pa nga ang nag-isip na kapag busog, kailangan magpahinga para makapagtrabaho ng maayos ang tiyan. Ngunit alam ba ninyo, ang gawaing ito na akala ninyo ay pagbibigay lugot sa sarili ang siyang tahimik at direktang nagtutulak sa inyong blood sugar level sa red alert pagkatapos lamang ng 30 minuto. Ang resulta ay kinakailangan ng pankreas na magsumikap para makapaglabas ng insulin. Ang asukal sa dugo ay naipon at hindi natutunaw, biglang tumataas na nagiging sanhing pamamanhid ng mga kamay at paa, malabong paningin, at kalaunan ay mga nakakatakot na komplikasyon na ayaw ninuman. Sa totoo lang, sa aking 35 taon ngang pagiging doktor at sa aking mga konsultasyon, nakita ko na napakaraming tao ang nakakagawa ngang pagkakamaling ito araw-araw nang hindi nalalaman, at sinisisi lang ang kanilang katawan o ang pagiging hindi epektibo ngang gamot. Ngunit huwag kayong mag-alala, kailangan lang ninyong baguhin ng kaunti. Palitan ang lumang ugali ng 3 napakasimpleng gawain na ito, at ang inyong blood sugar ay automatikong bababa ng mayos. Ang inyong katawan ay gagaan ng hindi na kailangan pang gumamit ng karagdagang gamot. Maligayang pagdating sa channel ngang Dr. Renato Bagani. Ako si Dr. Renato Bagani, na gumugol ngang 35 taon upang samahan, makinig, at makipaglaban kasama ang libu-libong Pilipino na nasa edad 50,60 sa laban sa diabetes. Sa lahat ngang taon na ako ay nagtatrabaho, napansin ko na mayroong isang malaking maling paniniwala na malalim na nakatanim sa isipan ngang maraming pasyente. Iyon ay ang pag-isip ng mga tao na kailangan ko lang mag-ayuno, magtipid ng husto sa pagkain, at hindi kumain ng isang butil lang kanin, at ang aking blood sugar ay automatikong bababa. Ngunit ang katotohanan na sinuringang malalim na medikal na pagsusuri ay nagpapakita ngang isang ganap na naibang larawan. Mahalaga kung ano ang inyong kinakain, ngunit ang inyong ginagawa sa loob, 30 minuto pagkatapos kumain ang siyang tunay na gintong oras, na nagpapasya kung saan pupunta ang inyong blood sugar matulog ng maayos sa mga sel upang lumikha ng enerhiya o gumala at manira sa mga daluyan ng dugo. Tinitiyak ko sa inyo, basta panoorin ninyo ng buo at intindihin ng mabuti ang nilalaman ng video na ito ngayon, hawak na ninyo ang sikreto sa napakasimpleng pagkontrol ngang blood sugar na nais ang bawat doktor na ipatupad ngang kanyang pasyente. Tandaan ninyong makinig ng mabuti, at kung makita ninyo na kapakipakinabang ang makaibinahagi ko, huwag ninyong kalimutan na i-subscribe ang channel at i-like ang video na ito upang may kalat ito sa inyong mga kaibigan na nahihirapan din sa pagkontrol ng kanilang blood sugar. Naalala ko pa ang kaso ni Mang Jose, 62 taong gulang ngayong taon, isang pamilyar na pasyente sa aking klinika. Si Mang Jose ay lubhang disiplinado. Siyang umiwas sa kanin, bawat pagkain ay kalahating tasa lang ng brown rice at maraming nilagang gulay. Ngunit bawat buwan kapag sinusuri ang kanyang HbA1c, na siyang average blood sugar sa loob ngang 3 buwan, ang resulta ay laging tumataas sa 8%, minsan 8.5%. Nagulantang siya at nagreklamo sa akin, Dok Renato, napakahirap ngang aking kinakain, bakit ang taas pa rin nga aking blood sugar? Baka wala nang bisa ang gamot. Inanyayahan ko siyang umupo, at detalyado kong tinanong ang bawat detalyeng kanyang pamumuhay. Sa pagtatanong, natuklasan ko ang isang kritikal na detalye. Ang ugali ni Mang Jose sa loob ngang maraming taon ay pagkatapos kumain ngang isang plato ngang kanin at ilapag ang chopsticks, kailangan agad siyang magtimpla ngang isang tasa ngang mainit na kape, uminom ngang ilang tasa para maging mabango ang bibig,
Pagkatapos ay humiga sa duyan at umindayok para magpahinga habang nagse-cellphone. Magbubunyag ako sa inyo ang isang katotohanan tungkol sa physiology ng katawan. Sa sandaling natunaw, ang pagkain sa tiyan at maliit na bituka, isang malaking dami ng glucose ang mabilis na ibobomba ng direkta sa dugo. Sa puntong ito, ang ating daluyan ng dugo ay parang isang ilog na binahan ng blood sugar. Kung hindi tayo kaagad kikilos upang buksan ang valve, ang labis na asukal na ito ay mananatili, didikit sa mga pader ng daluyan ng dugo, magdudulot, negagas at pinsala, sa maliliit na daluyan, nega-dugo, sa mata, sa bato, sa dulo, nega-daliri, sa kamay at paa. Kinukuwento ko ang kaso ni Mang Jose upang maunawan natin kung gaano kasensitibo at kahalaga ang 30 minuto pagkatapos kumain. Ngayon, simulan na nating alamin ang unang bagay na kailangan gawin kaagad. Napakadali nitong gawin, mga kaibigan. Ang una at pinakamahalagang bagay ay kailangan nating lubusang tanggalin ang ugali na umupo lang o humiga pagkatapos kumain. Ang pangunahing problema ay kapag kayo ay umupo o humiga pagkatapos kumain ng busog. Ang buong sistema ang kalamnan sa katawan, lalo na ang malalaking kalamnan sa hita at binti, ay nasa estado ng ganap na pagpapahinga. Kapag hindi aktibo ang kalamnan, sila ay nagsasara, tumatanggi na ubusin ang labis na glukose na lumulutang sa dugo. Ang resulta ay ang blood sugar pagkatapos kumain ay biglang tataas na lumilikha nga napakapanganib na blood sugar peaks. Sa katagalan, ang blood sugar peaks na ito ay nagpapahina sa pancreas na nagdudulot ng komplikasyon tulad ng kidney failure, malabong paningin, at pagkabulak ng hindi nalalaman. Ang solusyon dito ay hindi kailangan ng anumang komplikado. Iyon ay gumalaw ng napakagaan. Binibigyang diin ko ang magaan. Isang maliit na tip para sa inyo ay pagkatapos kumain, manatili sa mesa ang ilang minuto upang makipag-usap. Pagkatapos ay tumayo at maglakad ng dahan-dahan sa sala, lumabas sa bakuran upang diligan ang halaman, maglinis, o simpleng mahugas ng pinggan. Isang maigpit na paalala sa inyo na maglakad lang tayo ng malumanay para mag-relax. Huwag na huwag mag-ehersisyo ng matindi. Huwag tumakbo, huwag mag-gym na may mataas na intensity. Sa oras na ito, baka maging sanhi pa ito ng acid reflux, pagbaba ang tiyan, o acute gastric pain. Kapag ginawa ninyo ito, ang sensitivity ang cell membrane sa insulin ay tataas at ang blood sugar ay automatikong bababa ng natural. Gayunpaman, may isang bagay na ilan lang ang nagbabanggit at maraming Pilipino ang nagkakamali. Iyon ay, gaano katagal dapat maglakad at anong bilis ang kinakailangan upang makuha ang pinakamataas na epekto sa pagbaba ng blood sugar. Ang nakakagulat na katotohanan ay hindi ninyo kailangan maglakad ng pagod sa loob ng isang oras. Napatunayan ng mga mapagkakatiwalaang siyentipikong pag-aral na kailangan ninyo lang maglakad ng tama sa loob ng 10 hanggang 15 minuto upang makaroon ng malaking pagkakaiba sa pankreas. Ipinaliwanag ayon sa siyentipikong mekanismo, kapag kayo ay naglalakad ng maingat, ang makalamnan sa hita at binti ay kumikipot. Ang prosesong ito ng pag-urong ay nangangailangan ng enerhiya kaagad. At, napakaganda, sa halip na maghintay para sa insulin na linisin, ang mga kalamnan sa oras na ito ay kumikilos bilang isang malaking bomba. Direktang sinisipsip ang daming ang glucose na kakasipsip pa lang mula sa pagkain palabas ng daluyan ng dugo upang sunugin bilang enerhiya. Dahil dito, mabilis na nababawasan ang asukal sa dugo. Kaya ano ang pamantayan ng pag-apply ng tip dito? Sundin ang orasan at simulan ang paggalaw sa loob ng eksaktong 30 minuto pagkatapos ng huling kagat ng pagkain. Maglakad ng mga 10 hanggang 15 minuto sa isang tahimik na bilis na humigit kumulang 60 hakbang bawat minuto. Habang naglalakad, huminga ng malalim at i-relax ang iyong mga balikat. Pagkatapos kong ipaliwanag ito, sigurado akong may magtatanong, Doc Renato, kakaunti lang ang aking kinakain. Pagkatapos kumain ay mahina ang katawan, walang laman ang tiyan,
Kaya saan ako kukuhang lakas para maglakad ng 10 minuto? Huwag kang mag-alala. Mamaya sa huling bahagi ng video, ipapangako kong ipapaliwanag ng mas detalyado kung paano hatiin ang pagkain upang sapat ang sustansya, hindi ka mapapagod, at makontrol pa rin ang iyong blood sugar. Ang sikreto ang paglalakad ng malumanay pagkatapos kumain ay itinuturing ng medisina bilang isang gintong pamamaraan na napakabuti para sa mga pasyenteng may type 2 diabetes na may kasamang mataas na kolesterol o fatty liver. Ito ay sabay na nilulutas ang dala. Lumipat tayo sa ikalawang gawain. Isang gawain na tila likas ngunit nagpapasyang buhay at kamatayan para sa antas ngang blood sugar. Ito ay ang ugali ngang tamang pag-inom ngang tubig pagkatapos kumain. Ang pinakakaraniwang pagkakamali, katulad ng ugali ni Mang Jose na kinukuwento ko sa simulang video. Iyon ay ang pag-inom ngang isang tasa ngang mainit na kape o isang baso ngang katas ngang prutas. Pag-inom na soft drinks kaagad pagkatapos na huling kagat na kanin. Alam ba ninyo, ang gawaing ito ay sumisira sa katawan ng labis. Ang resulta ay ang tanin sa kape ay magiging sanhi ngang pagbuo ngang protein at hahadlang sa katawan na sumipsip ngang iron na magdudulot ng anemia, kabag at hindi pagkatunaw. Kung umiinom kayong katas ng prutas tulad ng orange juice o watermelon juice, para lang kayong nagdaragdag ng isang malaking halaga ng fructose. Ito ay nagbibigay ng isang mapaminsalang suntok sa pankreas na napapagod na kailangan pang magsumikap upang maglabas ngang insulin hanggang sa maubos ang lakas. Ang tamang paraan dito ay ihanda ang iyong sarili ngang isang basong maligamgam na tubig. Maaring ito ay maligamgam na tubig na may halong isang maliit na kutsara ng apple cider vinegar o isang bason maligamgam na tubig na may dinurok na ilang hiwa ng sariwang luya. Ang mahalagang tip ay huwag inumin ng isang lagok ang buong baso kundi inumin ng maliliit na sipsip, panatilihin sa bibig na kaunti bago lunukin. Isang espesyal na babala para sa mga Pilipino na ugali ang uminom ng malamig na tubig pagkatapos kumain. Itigil na kaagad. Ang malamig na tubig kapag pumasok sa tiyan ay magdudulot ng agarang pag-ikli ng nga daluyan ng dugo sa tiyan. Pinapalamig nito ang mga taba sa pagkain na nagpapabagal sa proseso ngang panuna, nagiging sanhi ngang pag-ipon ngang pagkain na lumilihang gas at pamamaga ngang tiyan. Dito, marami ang magtatanong sa akin, Doc Renato, ang apple cider vinegar ay maasim, mahina ang aking tiyan, masakit. Ang luya ay masyadong mainit. Mayroon bang pagpipilian na inumin na banayad at nakakapababa ng blood sugar? Mayroon, mga kaibigan, isang remedyo mula sa katutubong kaalaman na kinikilala nga modernong medisina. Ang trigo na dahon ng ampalaya ang pinakamainam na sagot. Ipinakita ang isang napakakagulat-gulat na estadistika sa medisina na ang nga pasyenteng may diabetes na may ugali na uminom ngang 150 hanggang 200 ml ng trigo na dahon ng ampalaya sa loob ngang 30 minuto pagkatapos kumain ay may mas mababang peak blood sugar at mas matatag na HbA1c kumpara sa mga hindi umiinom. Ang malalim na dahilan sa likod ng himalang ito ay nasa isang bioactive compound na tinatawag na gymnamic acid na sagana sa dahon ng ampalaya. Kapag ang trigo na dahon ng ampalaya ay bumaba sa bituka, ang compound na ito ay lilihang ng isang proteksyon na layer na pupuno sa mga receptor ngang asukal sa lining ng bituka. Ito ay parang paktakip ng tapas sa butas na sumisipsip ng tuber. Dahil sa mekanismong ito na pumipigil sa bituka na sumipsip nga asukal, ang dami ngang asukal mula sa pagkain ay papasok sa dugo ng dahan-dahan sa maliliit na patak sa halip na dumaloy ng mabilis na nagiging sanhi ngang pagkagulat sa katawan. Ang napakasimpleng solusyon para sa inyo ay bumili ngang pinatuyong dahon ng ampalaya na dekalidad at hindi halo-halo. Bawat oras, mangga 30 minuto pagkatapos kumain, gumamit ng humigit kumulang 10 pinatuyong dahon at ilubog sa kumukulong tubig tulad ng pagtitimpla ng ordinaryong trigo. Ang mabenepisyo ay hindi lang ang pagbaba ang blood sugar ng maayos, kundi mararamdaman ninyo na napakagaan ng katawan, mahusay ang panunaw, at mawawala
ang pakiramdam ng pagkabalisa, pagkapagod, at panghihina nga kamay at paa pagkatapos nga mga pagkain na mayaman sa carbohydrates. Hindi ko alam kung mayroon sa inyong nanonood ng video na ito na gumagamit ng dahon ng ampalaya araw-araw. Kung mayroon, pakilagay ang numero 1 at magsulat ng ilang taos-pusong komento sa seksyon ng komento upang malaman at matuto ang lahat mula sa inyong karanasan. Isang malaking tanong ngayon ay, Doc Renato, maganda ang unang gawain, ang paglalakad. Ngunit mayroon akong matinding osteoarthritis sa tuhod at masakit ang buto sa likod. Mahirap na ngang tumayo. Paano pa ang paglalakad kmetasto minuto? Kaya kami na may kapansanan sa kasukasuan ay hahayaan na lang na tumaas ang blood sugar. Nakikinig ako sa mga salitang ito na may pag-unawa at pag-aawa. Sa aking klinika, sa bawat 10 pasyente na may diabetes, 7 hanggang 8 ang may kasamang sakit sa buto at kasukasuan na dulot ng katandaan. Masakit ang tuhod, hirap maglakad, at kung maglakad ng may matinding sakit, ang panganib ngang pagkahulog at pinsala ay mas nakakatakot pa kaysa sa diabetes. Gayunpaman, kamangha-mangha ang ating katawan. Ang ikatlong solusyon na ito ay isang napakagandang kaligtasan para sa mga hindi makapag-ehersisyo ng matindi ang makamay at paa. Ito ay ang pamamaraan ng pagmamasahe ng tiyan at peg pressure point sa lugar mismo sa kama o sa upuan. Ang maliit na gawaing ito ay may malalim na epekto. Nakakatulong ito upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa bahagi ng tiyan at mabawasan ang paglaki ng tiyan at hindi pagkatunaw. Sigurado akong nagtataka kayo ngayon. Pamilyar ang pagmamasahe ng tiyan, ngunit paano ito gagawin ng tama sa tamang punto, tamang direksyon, at tamang ritmo upang bumaba ang blood sugar? Kung ikukumpara sa paglalakad sa labas na nangangailangan ng maraming enerhiya at nakadepende sa panahon, ang pagmamasahe ng tiyan ay madali lang, walang pawis na ibubuhos, ngunit ang resulta ay maaring ikagulat ninyo. Ipinaliwanag ayon sa lente ng traditional Eastern medicine, ang rehiyon ng tiyan ang sentro ng sistema ng panunaw. Ang pagmamasahe na tiyan ng tama ayon sa direksyon na relo ay direktang magpapasigla sa peristalsis na bituka na nakakatulong upang gisingin ang sistema na panunaw at patibayin ang tiyan. Dahil dito, mas mahusay na nahahalo ang pagkain, ganap na nabubuo sa dugo at enerhiya upang pakanin ang katawan, sa halip na maipon, magferment, at maging taba at masamang asukal na mabilis na pumapasok sa dugo. Balik tayo sa kuwento ni Mang Jose. Nang turuan ko siyang maglakad ngunit sumigaw siya dahil masakit ang kanyang tuhod at hindi niya makayanan. Pinayuhan ko si Mang Jose na magmasaheng tiyan sa halip na maglakad. Pagkatapos kumain ng 30 minuto, umupo si Mang Jose ng tuwid sa upuan, pinakiskisan ang dalawang kamay hanggang sa uminit. Pagkatapos ay idinikit sa pusot. Minasahe ng eksaktong 50 beses ayon sa direksyon ng relo. Dumating ang himala. Pagkatapos ngang 1 buwan ng follow-up, ang resultang habi-awansi ni Mang Jose ay bumaba ng maganda. Tuwang-tuwa siya dahil nakahanap siyang madali at epektibong pamamaraan. Isang maliit na tip para sa inyo ay tandaan na painitin muna ang dalawang kamay bago gawin ito upang ang init mula sa palat ay makapasok ng malalim sa tiyan. Mangako kayo sa akin na susubukan ninyo kaagad ang pagmamasahe ng tiyan na ito ngayong gabi. Pagkatapos ng hapunan upang maramdaman kung gaano kahusay ang inyong panunaw at kung gaano kayo makakatulog ng mahimbing. Sa 3 gawaing nabanggit ko, ang paglalakad ng malumanay, pag-inom ng trigo na dahon ng ampalaya, at pagmamasaheng tiyan, alin ang pinakamadali ninyong may papatupad sa inyong kasalukuyang pamumuhay? Pakikomento ang numero 1, 2, o 3 sa ibaba. Bilang pasasalamat sa inyong panonod ng video na ito hanggang dito, nais kong magbigay ng isang napakahalagang karagdagang impormasyon tungkol sa ugali sa pagtulog sa tanghali. Nakikita ko ang isang napakapamilyar na senaryo na madalas mangyari sa mga pamilya tulad nito. Pagkatapos kumain ng tanghalian, busog na busog,
Ang dugo ay dumadaloy lahat sa tiyan upang tunawin kaya nakukulang ang dugo sa utak. Sa oras na ito, nagsisimula nang manghina ang mata, umuunat ng mahaba. Kaya ang ginagawa ng mga Pilipino ay humiga sa kama para magpahinga at matulog ng mahimbing sa tanghali na umaabot mula 1 p.m. hanggang 3:4 p.m. bago magising. At ang sukdulan ng senaryo na ito ay kapag nagising, sa halip na makaramdam nginhawa, mararamdaman ninyo na parang binugbog. Nang hihina ang makamay at paa, masakit ang ulo, at mapait ang bibig. Kapag sinukat ang blood sugar, magugulat kayo na ang numero ay tumaas ng husto. Ang tanging solusyon upang sirain ang masamang senaryong ito ay ang kontrolin ang pagtulog sa tanghali. Ang pinakamainam na physiological na pagtulog sa tanghali ay dapat tumagal lamang ng 20 hanggang 30 minuto. At tandaan ang isang gintong panuntunan, kailangan maglakad ng malumanay o magmasahe ng tiyan sa loob ng 15 minuto bago matulog sa tanghali. Kung masyado kayong matagal matulog at malalim ang tulog kaagad pagkatapos kumain ng punong-puno ang tiyan, magiging sanhi ito ngang biglaang pagbagal ngang buong proseso ngang metabolismo ngang katawan. Ang tiyan ay hindi makakakontra, ang asukal ay hindi matutunaw, kaya ito ay mananatili at magdudulot ng sakit. Sigurado akong nakmumuni-muni kayo ngayon kung nakikita ninyo ang inyong sarili sa mga mapaminsalang gawin na ito. Kung huwag ninyong sisihin ang inyong sarili. Ngayon na alam na natin, sabay-sabay nating baguhin ito ng dahan-dahan ngunit epektibo. Tandaan na manatili hanggang sa huling bahaging video upang hindi makaligtaan ang pinakamahalagang babala na naugnay sa buhay. Dito, sigurado akong may magtatanong. Kaya, ang mapamamaraang ito ba ay naangkop sa lahat? Mayroon bang makasona, dapat na huwag sundin, upang may paliwanag ng malinaw, at matulungan kayong maiwasan ang anumang kapuspalat na panganib? Nais kong magbigay ng isang napakahalagang mapanganga eksepsyon. Mayroong 3 grupong tao na dapat na huwag maglakad kaagad pagkatapos kumain. Ang una ay ang mga nakakaranas, biglaang pagtaas, presyon dugo, kung saan ang presyon ng dugo ay lampas sa 160. Ang pangalawa ay ang mga may kasaysayan ng malubhang pagpalya ng puso at pagkitid ng coronary artery. Ang pangatlo ay ang mga may acute gastric ulcer at matinding sakit sa itaas na bahaging tiyan. Bukod pa rito, sa panahon ng pag-ehersisyo pagkatapos kumain, kung makaranas kayo ng dalawang senyales na ito, kailangan ninyong itigil kaagad. Ito ay kung makaramdam kayo ng pagkahilo, pagdodobla ng paningin, o kung makaramdam kayo ng bigat sa dibdib, hirap sa pahinga, huwag ipilit na ipagpatuloy. At sa wakas, mayroong isang mahalagang benchmark na dapat tandaan para sa muling pagsusuri. Iyon ay kapag nagawa na ninyo ang mga pamamaraang ito, uminom ng gamot ng regular ngunit ang blood sugar test pagkatapos ng 2 oras ay patuloy na lumalampas sa 11 mmol. Ipinapakitang medikal na pananaliksik na ang pagpilit sa sarili na mag-ehersisyo o mag-self-medicate sa bahay kapag ang katawan ay nagbibigay ng mga red alert na signal ay isang napakapanganib na pagpapabaya na maaring magdulot an stroke o atake sa puso. At isang napakahalagang paalala, palagi kong inulit na ang makapamamaraang ito ay para makatulong na mapabuti ang kalusugan at makontrol ang blood sugar ng mas mahusay. Ito ay hindi ganap na kapalit ng plano ng paggamot o paggamit ng gamot na inireseta ng espesyalistang doktor sa inyo. Ang pag-inom ng gamot ng tama sa oras ay nananatiling numero 1 prioridad. Sa pagsusuri at pagsusuri ng buong problema, masasabi nating ang 30 minuto pagkatapos kumain ay ang kritikal na panahon na nagpapasya sa kalidad ng buhay ng pasyenteng may diabetes. Maraming siyentipikong kaalaman ang nasuri kanina, ngunit sa huli, nakita nating sa pagbabago lamang ng isang napakaliit na ugali, na isalba ninyo ng hindi sinasadya ang isang pagod na pankreas, ang inyong mga mata, at ang inyong 2 bato. Upang hindi ninyo makalimutan, ibubuhat ko ang solusyon sa isang madaling tandaan na checklist para sa umaga, tanghali, at gabi. Gawain bilang 1. Huwag humiga kaagad,
maglakad-lakad sa bahay ngang 10,15 minuto. Gawain bilang 2, uminom ng maliliit na sipsip ngang 1 tasa ngang maligamgam na trigo na dahon ng ampalaya. Gawain bilang 3, para sa mga may pananakit ng kasukasuan, umupo sa isang lugar, magmasahe ng tiyan ng 50 beses ayon sa direksyon ng relo. Ang malaking benepisyo ang 3 gawaing ito ay ang pagtulong sa sistema ng daluyan ng dugo na manatiling malinis. Ang blood sugar ay bumababa ng dahan-dahan at nananatili sa isang matatag na antas, kaya maiwasan ang nga nakakatakot na komplikasyon tulad ng pagpalya ng puso, atake sa puso, at talamak na pagpalya ng bato. Kaya, hawak na natin ang 3 sandata sa pamumuhay, batay sa 3 napakatibay na mekanismong siyentipiko. Pagtaas ng paggamit ng labis na enerhiya, pagpigil sa pagsipsip ngang asukal sa bituka, at pagpapabuti ngang panunaw. Pagkatapos mapanood ang video na ito, simulan ninyo kaagad na gawin ito sa susunod na pagkain ngayong araw. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Panghuli, mayroon akong tanong para sa inyo. Gusto ba ninyo talagang maging malusog ang inyong nga mahal sa buhay, kaibigan, at kapitbahay, at hindi na mahirapan sa mataas na blood sugar? Kung ang sagot, ang pinakamainam na solusyon ng gayon, ay click ninyo ang share button. Ay share ang video na ito sa Zalo, Facebook sa mga Pilipino na may alta presyon, diabetes, o pananakit ng buto at kasukasuan upang malaman ng lahat kung paano protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya sa isang siyentipikong paraan. Dapat ninyong maunawaan na ang resulta kung patuloy tayong mananatili sa mga lumang nakakapinsalang ugali ay ang sakit ay lalala. Ang mga komplikasyon ay darating. Nagagastos ang daan-daang milyong piso sa bayarin sa ospital, magpapahirap sa maanak at apo, at magpapahina sa katawan at isipan. Isang maliit na chip para sa inyo ay isabi ang video na ito sa inyong playlist sa YouTube. I-download sa inyong telepono upang minsan, kapag may libre kayong oras, panuorin ng paulit-ulit upang matandaan ng mabuti ang bawat salita ko. Muli akong nagbibigay ng babala ng buong puso bilang isang doktor. Gaano man kaganda ang mga pamamaraang ito, hindi ito mahiwagang gamot. Kailangan ninyong maging matiyaga, gawin ng regular araw-araw, gawing hininga, gawing pamumuhay upang makamit ang isang matatag at pangmatagalang resulta. Sa susunod na video, ibubunyag at ibabahagi ko ng detalyado ang 7 mahiwagang inumin pagkatapos ng almusal na nakakatulong hindi lang sa pagpapatatag ng blood sugar kundi pati na rin sa pagpapababa ng presyon ng dugo ng napakabilis na hinango mula sa mga remedyo ng katutubo na sinamahan ng modernong medisina. Tandaan ninyong i-on ang notification bell upang hindi makaligtan. Paalam at naway maging malusog kayo, may kapayapaan sa isip at katawan. Makita-kita tayo sa susunod na video.